For today's video, ang gagawin natin is yung disbursement. I-enroll natin yung SSS natin sa bank. Kung ano ang meron tayo active. Para kung may sickness tayo o anong benefits, mga loan, didiretso na sa bank account natin. Ako kasi nag-a-apply akong disability. Kailangan kong i-disbursement yung SS ko sa aking bank. Okay, paano ang gagawin? Yan yung ituturo ko sa inyo. Okay, kung ready na kayo, diretso na tayo doon. Kasi ilang beses ako nag-try, medyo stricto sila, mali-mali. Dapat pala ganito ang ginagawa. Kaya makinig kayo at tapusin yung video. Okay, punta na tayo sa apps, website, para sa gagawin. Okay, let's go. Okay. Punta tayo kayo sa website or mag-install ng application. Nasa baba yung link, sa baba ng description ng link ng SSS. Tapos ganito, gagawa kayo ng username dito, kikreate kayo ng account. Kung meron na, proceed na tayo. Okay. Bago kayo makapasok dito, mag-OTP siya. Dapat active yung SIM card nyo kasi magte-text siyang 6 digit. Tapos ganito ang makikita nyo. Yan. I-scroll down nyo lang. I-scroll down. Pwede nyo basahin. Pero ako kasi nabasa ko na lahat. Tapos click nyo lang tong I agree. Tapos makikita nyo dyan, ito yung hulog ko. Yan. I-blur ko na lang yung ibang detail ko. Basta ang hulog ko is 100,000 plus. Okay. Ilang taon din kasi ako naghulog. Tapos, scroll down tayo. Scroll down, scroll down, scroll down. Hanapin natin yung ito. Disburse account enrollment. Kita nyo yan, disburse account. I-click natin yan. Tapos, scroll down ulit. Pwede nyong basahin. Pwede nyong basahin lahat yan. Tapos, ako nabasa ko na yan. Click nyo dito sa I certified that I have read and understand foregoing reminders on account enrolled. Click nyo lang yan. Tapos, process. Proceed. Okay. Ang step 1 na natin is tatanong kayo kung e-wallet or bank account. E-wallet or bank. Yung e-wallet wag na muna kasi hindi siya pwede sa iba. Kaya bank na lang. Check nyo yung bank. Tapos, lalagay nyo dito kung anong bangko. Ako BPI. Yung bangko BPI. BPI. Tapos yung account number ilalagay nyo dyan. Akin iba-blurred ko na lang kasi alam nyo naman siyempre ano natin yan. Yung gamit ko kasi BPI. Tapos pwede na kayo mag-next. Okay, next na tayo. Bale, next step, mag-attach na daw tayo ng file. Inakita nyo to, basahin nyo, hindi tataas na 3 MB yung file. Tapos dito sa select document, pag click nyo yan, anong document ang kailangan natin? Ganito, nagka-problema ako dito kasi nag-try ako dito sa screen online mobile banking. Yung sa GCash ko, nag-deposit ako sa BPI ko, tapos attach ko dito. Hindi gumana, hindi ko alam kung bakit. Kaya ang mas maganda is itong sa pinakababa, valid deposit slip. Okay, valid deposit slip ang gagamitin natin. Okay, para sigurado. Pupunta kayo na bangko, magde-deposit kayo sa bank nyo. Dapat kita yung pangalan, tapos yung may BPI. Yan. Okay, para sigurado. Wag niya kayo mag-try ng iba. Bala kayo mag-try. Kaso nagka-problema lang ako. Yung sa screenshot. Tapos, yan. Kaya ang ginamit ko is valid deposit. Ganito ang valid deposit. Yan. Yan, nasa screen ganyan. Okay. Tapos, ita-attach nyo yan. Drop to attach. Ita-drop nyo yan dyan. Tapos, next. Ano ang valid card ID? Yan. Ang ginamit ko dyan is driver's license na OX naman. In-accept nila. I-drop nyo yan dyan. Tapos, ang huli ito. Kita nyo yung picture ng babae. Kailangan is may picture ng hawak mo na kawak mo siya na driver's license sa akin ginamit. Tapos yung deposit slip. Tapos selfie. Yan. I-drop nyo yan dito. Tapos magne-next na kayo. Okay. Mag-aantay kayo ng 3 working days ha. Tapos mag-update na yan dyan sa notification. Ganun lang kasimple ang gagawin. Tapos pwede na kayo mag-enroll sa disability. Disability kasi sa akin eh. Okay. Hanggang dyan lang video ko. Next video ulit. Okay. Next na lang. Update ulit tayo. Bye-bye! Sana mag-subscribe kayo kung may natutunan kayo. Salamat!